Pagkatapos ng paglilitis para sa pagpapawalang bisa ng aming kasal, ang aking biyenan at asawa ay agad na umuwi sa aking marangyang bahay. Nagpaplanong angkinin ang lahat ng aking ari-arian. Hindi nila alam kung ano ang aking inihanda. Nang buksan ng aking biyenan at asawa ang pinto ng bahay, sila'y napasigaw sa matinding takot. Ngunit bago magsimula ang kwento, pakisulat po sa comment section kung taga saang lugar kayo na nakikinig sa kwentong ito. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para mas lalo pang lumago ang channel na ito at makapaghatid ng mas marami pang kawili-wiling kwento. Umalingaw-ngaw ang tunog ng pagpukpok ng malyete ng hukom sa loob ng malamig na korte. Ang tunog na iyon ang naging pinal na hudyat na ang pag-iisang dibdib ni na Amina at Rico ay opisyal nang natapos sa kabilang panig. Yumuko ng malalim si Rico. Nanginginig ang kanyang mga balikat na para bang pinipigilan niya ang isang napakasakit na pag-iyak. Sa tabi niya, abala si Ginang Loretta sa pagpunas ng gilid ng kanyang mata. Gamit ang isang panyo, ipinapakita ang mukha ng isang ina na nawasak sa pagkasira ng pagsasama ng kanyang anak. Subalit, mula sa kanyang kinauupuan, kitang-kita ni Amina kung paano bahagyang kumibot ang gilid ng labi ng kanyang dating asawa. Pinipigilan ng isang ngiti ng tagumpay na handa ng sumabog, na natiling kalmado si Amina. Blanko ang kanyang mukha, walang anumang ekspresyon. Matalim ang kanyang mga mata, ngunit naglalaman ng isang katahimikang mahirap hulaan. Inayos niya ang pagkakalagay ng kanyang mamahaling blusa ng may karangalan. Hindi siya naapektuhan kahit kaunti man lang ng murang palabas na ginaganap ng dalawang tao sa kanyang harapan. Kababasa lang ng punong hukom ang desisyon sa hatian ng ari-arian. Batay sa isang dokumento ng prenuptial agreement na isinumite ng panig ni Rico, ang lahat ng karapatan sa marangyang bahay na kanilang tinitirhan ay napunta sa lalaki. Ang dokumentong iyon ay likha ng katusuhan ni Ginang Loretta at ng kanilang inupahang abogado na sinadyang gawin ng palihim sa pamamagitan ng pamemeke. Sa pirma ni Amina ilang buwan na ang nakalipas. Inakala nilang si Amina ay isang babaeng mahina na basta na lamang susuko kapag pinalayas mula sa sarili niyang bahay. Hindi nila kailanman nalaman na matagal nang alam ni Amina ang kanilang masamang balak at hinayaan niya silang maramdaman na sila ang nagwagi. Matapos opisyal na isara ang paglilitis, nagsimula nang umalis ang mga tao sa silid. Naunang lumabas sina Rico at Ginang Loretta na may mabibigat na hakbang sa harap ng mga kawani ng korte. Sumunod si Amina mula sa malayo. Matatag ang kanyang mga hakbang. Sa pasilyo ng korte na tahimik, wala ng mga pekeng luha. Nagsimulang ituwid ni Ginang Loretta ang kanyang katawan. Ang panyo na ginamit niya sa pag-iyak kanina ay basta na lamang isinilid ng padabog sa kanyang mamahaling bag. Nagsimula namang sumipol ng mahina si Rico. Walang bakas ng isang lalaking nawalan ng pamilya. Dumating sila sa malawak na paradahan ng korte. Ang sikat ng araw ay tila tumututok sa pagtatapos ng dula-dulaan sa araw na iyon. Huminto si Rico sa tabi ng kanyang sasakyan. Naghihintay kay Amina na papalapit. Nang sapat na ang kanilang lapit, humarap si Rico. Wala na ang malungkot na mukha. Ang naroon ay isang aroganteng ngiti na puno ng kayabangan. Si Ginang Loretta, na nakatayo sa tabi ng kanyang anak, ay nag-krus ng mga braso sa dibdib. Tinitingnan si Amina mula ulo hanggang paa, na may pangmamaliit. Salamat sa kooperasyon mo kanina sa loob, Amina, sabi ni Rico sa tono na lubhang mapanghamak. At syempre, salamat sa iyong marangyang bahay. Sobrang mag-enjoy kami ni nanay. Alam mo naman sigurong magastos mag-alaga ng ganoong kalaking bahay. Isang bagay na malamang hindi mo na kayang bayaran ngayon. Tumawa ng bahagya si Ginang Loretta. Ang tunog ng kanyang tawa ay nakakainis sa pandinig ng sinuman. Mas mabuting maghanap ka na agad ng bagong matitirhan. Huwag ka nang mangarap na tumapak pa sa bahay ng anak ko. Lahat ng mga basura mong gamit ay pinakuha na namin sa katulong. Kunin mo na lang sa guardhouse. Huminto si Amina sa harap nilang dalawa. Hindi siya nagalit, hindi rin umiyak, tulad ng kanilang inaasahan. Ang babae ay huminga ng malalim. Nagpakita ng isang manipis na ngiti na napakalamig. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang clutch bag. May hinahanap sa loob. Ang pakiramdam ng kasiyahan sa puso ni Rico at Ginang Loretta ay lalong tumaas.
Inakala nilang sumuko na si Amina sa kanyang masaklap na kapalaran. Inilabas ni Amina ang isang susi na gawa sa makapal na metal na mukhang napakamahal. Ang pangunahing susi sa malaking pinto ng bahay na pinag-aagawan. Hindi ninyo kailangang mag-abala na isipin ang mga gamit ko. Sagot ni Amina sa isang mahinahon, matatag, at napakalinaw na boses. Inilipat ko na ang lahat ng mahahalaga sa akin. Ngayon, ang bahay na iyon ay ganap ng sa inyo, tulad ng nakasulat sa pekeng papel ninyo. Inabot ni Rico ang kanyang kamay ng padabog. Inagaw ang susi mula kay Amina. Mahigpit niyang hinawakan ang susi, na para bang hawak niya ang isang tropeyo ng tagumpay na matagal na niyang pinapangarap. Pakiramdam ni Rico ay siya ang pinakamatalinong lalaki na nagtagumpay na paalisin ang asawang hindi na niya gusto at sabay na agawin ang yaman nito nang walang butas. Salamat mahal, bulong ni Rico sa isang tono na halatang nang-aasar. Kami ni nanay ay labis na magagalak sa aming bagong palasyo. Sana'y suwertehin ka sa buhay mo dyan sa labas. Tinitigan ni Amina ang mga mata ni Rico ng malalim. Mayroong kakaibang kislap sa mga mata ng babae. Isang bagay na hindi napansin ni Rico dahil sa sobrang abala niya sa pagdiriwang ng kanyang tagumpay. Inayos ni Amina ang kanyang damit at dahan-dahang umatras. Sige, mahinang sabi ni Amina, ngunit bawat salitang lumabas sa kanyang bibig ay napakatalim. Buksan mo ang pinto. Rico, buksan mo ang pinto at tamasahin ang lahat ng inihanda ko sa loob para sa inyong dalawa. Pagkatapos sabihin ang mga katagang iyon, tumalikod si Amina at lumakad palayo nang hindi lumilingon. Naglakad siya palayo sa paradahan. Iniwan sina Rico at Ginang Loretta na nagkatinginan sandali bago tuluyang humalakhak ng malakas. Itinuring nilang ang sinabi ni Amina ay isang desperadong hinaing ng isang talunang babae. Hindi nila alam na ang susing hawak ngayon ni Rico ay hindi susi patungo sa isang pangarap na palasyo, kundi susi na magbubukas ng pinto ng impyerno na perpektong idinisenyo ni Amina. Ang biyahe patungo sa marangyang bahay ay napakasaya para kina Rico at Ginang Loretta. Sa loob ng sasakyan, hindi sila tumigil sa pag-uusap tungkol sa mga mamahaling muwebles sa loob ng bahay. Si Ginang Loretta ay patuloy na nagkukuwento kung paano siya magdaraos ng isang malaking party para imbitahan ang lahat ng kanyang mga amiga. Ipagmamayabang ang napakagandang bahay na opisyal ng pag-aari ng kanyang anak. Hindi rin nagpahuli sa saya si Rico. Naiisip niya ang malaking safe sa study room na dati ginagamit ni Amina. Umaasa siyang may mga alahas o gold bars pa na naiwan doon. Ang kanyang isipan ay lumipad din kay Katrina, ang kanyang kerida, at nagplanong dalhin ang babae doon ngayong gabi pagkatapos matulog ng kanyang ina. Dumating sila sa harap ng mataas na bakal na tarangkahan na pangunahing pasukan ng bahay. Ang tarangkahan ay hindi nakalak, isang bagay na hindi nila pinansin sa simula. Ipinark ni Rico ang kanyang sasakyan sa harap mismo ng napakalawak na pangunahing terasa. Tahimik ang harapan, walang hardinero o guwardiya na karaniwang sumasalubong. Unang bumaba si Ginang Loretta na may napakagaang mga hakbang. Tila ba lahat ng bigat sa kanyang buhay ay biglang nawala. Naglakad siya patungo sa pangunahing pinto, nagawa sa inukit na mamahaling kahoy. Hinaplos niya ang ibabaw nito nang may buong pagmamalaki. Bilis! Buksan mo na ang pinto. Rico, hindi na makapaghintay si nanay na mag-relax sa malambot na sofa sa sala. Pag-uudyok ni Ginang Loretta na may nagniningning na mga mata. Naglakad si Rico, kasunod ng kanyang ina, habang pinapaikot-ikot ang susi sa kanyang kamay. Ngumiti siya ng malapad. Ipinasok ang susi sa butas ng pinto at pinihit ito hanggang sa marinig ang isang malakas na click. Itinulak ni Rico ang dobleng pinto hanggang sa bumukas ito ng maluwag. Handa nang langhapin ang malamig na hangin mula sa central air conditioning at amuyin ang bango ng mga bulaklak na laging nandoon. Ngunit ang nakita nila sa likod ng pinto ay nagpatigil sa kanilang hininga. Walang malambot na sofa, walang marangyang crystal chandelier, walang makapal na karpet na nagkakahalaga ng daan-daang libo.
Ang buong malaking silid ay ganap na walang laman. Hindi lang mga muebles ang nawawala. Ang buong mamahaling sahig na gawa sa marmol, na dating ipinagmamalaki ng bahay, ay sa pilitang winasak, hanggang sa maging matatalim na piraso. Ang mga pader na dati pinalamutian ng mamahaling mga pinta, ay puno na ngayon ng mga butas, mula sa tama ng matitigas na bagay, nag-iiwan ng isang madilim at nakakatakot na itsura. Ang bahay ay mas mukha pang isang abandonadong gusali na ilang taon nang iniwan. Bago pa man maintindihan ni Rico at Ginang Loretta kung ano talaga ang nangyari sa kanilang pangarap na bahay. Isang mababang unggol ang narinig mula sa isang madilim na sulok ng silid. Ilang malalaking asong bantay ang lumabas. Ipinapakita ang kanilang matatalim na pangil. Sa likod ng mga aso, lumitaw ang halos 100 lalaking malalaki ang katawan na may napakatatapang na mukha. Ang kanilang mga braso ay puno ng tattoo at ang kanilang mga tingin ay lubhang mapanganib. Napasigaw si Ginang Loretta ng histerikal. Nanginginig ang kanyang katawan, hanggang sa mapaupo siya sa matigas na sahig ng terasa. Napatigil din si Rico, namutla ang kanyang mukha, na para bang biglang tumigil ang daloy ng kanyang dugo. Isang lalaki na tila leader ng grupo ang humakbang pasulong. Mayroon siyang peklat na pahalang sa pisngi, at bawat hakbang ng kanyang sapatos sa mga durog na marmol ay napaka-intimidating. Nilampasan ng lalaki sina Rico at Ginang Loretta, na nakatigil pa rin sa may pinto. Hinila niya, nang malakas ang hawakan ng pinto, isinara ito mula sa loob at nilock. Ang tunog ng susi na 2 beses pinihit, ay parang hatol na kamatayan sa pandinig ni Rico. Maligayang pagdating sa bago mong impyerno, Rico, sabi ng lalaki sa isang mabigat na boses na umalingaunggaw sa buong silid. Kanina ka pa namin hinihintay mula umaga. Sinubukan ni Rico na umatras, ngunit nanlalambot ang kanyang mga binti. Hirap siyang lumunok. Sino kayo? Anong ginagawa ninyo sa bahay ko? Umalis kayo dito, o tatawag ako ng pulis. Sigaw ni Rico gamit ang natitirang tapang. Kahit nanginginig ang kanyang boses, tumawa ng malakas ang leader ng mga kolektor. Isang tawa na walang bahid ng kaligayahan. Ang kanyang mga tauhan ay sumabay sa pagtawa, lalong nagpagulo sa mga aso na patuloy na umuungol kina Ginang Loretta, na ngayon ay nakasiksik sa takot, habang tinatakpan ang kanyang mga tainga. Pulis! Sige, tumawag ka ng pulis! Hamon ng leader habang lumalapit kay Rico. Itinuturo ang dibdib ng dating asawa ni Amina. Pero bago dumating ang pulis, siguraduhin mong nabayaran mo na ang utang mong 50 milyong piso para sa investment scam mo. Tandaan mo ang perang hiniram mo noong nakaraang buwan. Ginamit mo ang dokumento ng pagmamay-ari ng bahay na ito bilang prenda. Nanlaki ang mga mata ni Rico. Talaga ngang humiram siya ng napakalaking halaga sa isang grupo ng mga loan shark para pondohan ang isang investment project. Nakalaunan ay nalaman niyang isang scam. Noon, sigurado siyang maibabalik niya ito sa loob ng ilang linggo. Ginamit niya ang dokumento ng bahay bilang prenda. Iniisip na pagkatapos ng annulment, maibebenta niya ang bahay, babayaran ang utang, at may malaki pang matitira. Hindi niya inasahan na ganito kabilis kikilos ang mga kolektor at ang mas nakakatakot. Hindi niya inasahan na ang bahay na ito ay nawalan na ng laman hanggang sa wala na itong mataas na halaga. Pero ang bahay na ito ay mas mahal pa sa 50 milyon. Pwede ninyong kunin lahat. Sigaw ni Rico sa sobrang taranta. Sinampal ng lalaking may tattoo ang mukha ni Rico, nang napakalakas hanggang sa dumugo ang gilid ng labi nito. Bumagsak si Rico sa tabi ng kanyang ina. Sa tingin mo, itong wasak na gusaling ito ay sapat na para bayaran ang utang mo kasama ang interes na tumutubo araw-araw? Sigaw ng lalaki, na puno ng galit. Oras na para bayaran ang utang mo ngayon, Rico. Ibigay mo lahat ng pera mo o buhay ninyong dalawa ang magiging kabayaran ngayon din. Umiyak ng husto si Ginang Loretta. Niyakap ng mahigpit ang braso ni Rico. Ang magandang plano tungkol sa party at kayamanan ay biglang naglaho, pinalitan ng banta ng kamatayan, na ngayon ay nasa harap mismo ng kanilang mga mata. Sa loob ng dating napakagandang bahay,
Sina Rico at kanyang ina ay nakakulong na parang mga daga sa isang patibong. Tunay ngang naghanda si Amina ng isang napakatinding pagsalubong para sa kanila. Ang kapaligiran sa loob ng malawak na silid na wasak ay napakatindi. Ang hangin ay mabigat. Halo-halong alikabok mula sa mga durog na marmol na nagpapahirap sa paghinga. Si Rico ay nakaupo pa rin sa sahig na may duguan ang gilid ng labi dahil sa malakas na sampal mula sa leader ng mga kolektor. Humahabol ang kanyang hininga. Ang kanyang mga mata ay ligaw na tumitingin sa paligid. Naghahanap ng daan palabas. Nawala naman. Ang malalaking asong bantay ay patuloy na umuungol. Ipinapakita ang kanilang matatalim na ngipin na handang kumagat anumang oras na mag-utos ang kanilang amo. Sa tabi ni Rico, si Ginang Loretta ay nakasiksik sa takot. Yakap ang sariling mga tuhod. Ang kanyang mukha, na dati puno ng makapal na make-up, ay ngayon ay maputla at gusot. Mabilis na umikot ang isip ni Rico. Sinusubukan niyang intindihin kung paano nangyari ang lahat ng ito. Ang marangyang bahay na ito ay tila inihanda bilang isang perpektong bitag ng kamatayan. Ang katotohanang ito ay nagbalik sa kanya sa isang alaala ilang buwan na ang nakalipas. Noong nagsimula ang pagpaplano ng kanyang pagkawasak ng hindi niya namamalayan, si Amina, ang asawang lagi niyang itinuturing na mahina at madaling lokohin, ay mas matalino pa pala kaysa sa kanyang inaakala. Nagsimula ang lahat nang hindi sinasadyang matagpuan ni Amina ang reserbang cellphone ni Rico na naiwan sa drawer ng kanyang desk. Sa loob ng teleponong iyon, natagpuan ni Amina ang sunod-sunod na mensahe ng pagmamahalan sa pagitan ng kanyang asawa at ni Katrina. Sinong babae ang hindi masasaktan na makita ang ebidensya ng pagtataksil ng sariling asawa? Ngunit, pinili ni Amina na huwag umiyak at magwala. Itinago niya ang sakit sa katahimikan at nagsimulang umupa ng isang pribadong investigador para alamin kung gaano kalalim ang kabulukan ng kanyang asawa. Ang resulta ng investigasyon ay mas nakakatakot pa kaysa sa simpleng pagtataksil. Natuklasan ng pribadong investigador na sina Rico at Ginang Loretta ay nagsabuatan para pekein ang pirma ni Amina sa isang mahalagang dokumento. Ginamit nila ang dokumento ng marangyang bahay na nakapangalan kay Amina bilang prenda para umutang ng 10-10 milyong piso sa isang grupo ng mga loan shark. Ang napakalaking perang iyon ay ginamit para sa isang investment scam na nangangako ng hindi makatotohanang kita at para ibili ng iba't ibang mamahaling bagay ang kanyang kerida. Nang malaman ito, hindi agad nagalit o kinumpronta ni Amina sila. Bumuo siya ng isang napaka-organisado, nakamamatay, at ganap na legal na plano ng paghihiganti. Sa loob ng ilang buwan, habang abala sina Rico at Ginang Loretta sa kanilang mga gawain sa labas, inilipat ni Amina ang lahat ng kanyang mahahalagang ari-arian. Ibinenta niya ang lahat ng mamahaling muebles, tinanggal ang mga crystal chandelier, at umupa ng mga construction worker para tanggalin ang sahig na marmol na nagkakahalaga ng milyon-milyon at ilipat ito sa ibang lugar. Siniguro ni Amina na ang perang pinagbentahan ay pumasok sa kanyang lihim na bank account. Hinayaan niyang maging hungkag ang bahay, na parang isang patay na kabibe. Nang magsimula ang paglilitis para sa annulment, sinadya ni Amina na hindi tutulan ang pekeng prenuptial agreement na isinumite ng panig ni Rico. Hinayaan niyang magpasya ang korte na ang bahay ay mapunta sa kanyang dating asawa. Sa ganoong paraan, ang lahat ng utang na ginamit ang bahay bilang prenda ay automatikong naging pasanin at responsibilidad ni Rico. Ibinigay ni Amina ang hungkag na palasyo kasama ang dagat ng utang na handang lumunod sa kanyang dating asawa at biyenan. Bumalik sa kasalukuyan sa wasak na sala, ang banta ng leader ng mga kolektor ay lalong nagpawala sa katinuan ni Rico at kanyang ina. Sinipa ng lalaking may tattoo ang binti ni Rico, humihingi ng katiyakan sa pagbabayad sa araw na iyon. Si Ginang Loretta, na hindi na makatiis sa matinding pressure, ay biglang naalala ang isang tao na laging tumutulong sa kanya ang kanilang abogado. Si Attorney Bernardo, ang taong bumuo ng kanilang peking dokumento. Nakumbinsi si Ginang Loretta na ang tusong abogadong iyon ay makakahanap ng legal na paraan para iligtas sila. Pakiusap, bigyan niyo po ako ng sandali
Kailangan kong tawagan ng abogado ko. Siguradong magdadala siya ng pera para sa inyo. Nakikiusap ako. Hayaan niyo akong tawagan siya. Pagmamakaawa ni Ginang Loretta habang nakaluhod sa paanan ng leader. Ang kanyang luha ay dumaloy, nang malakas sa maalikabok na sahig. Suminghal ang leader. Dumura siya sa sahig, at sumenyas sa kanyang mga tauhan na umatras. Naisip niyang walang masama kung hahayaan niyang tumawag ang matandang babae, basta't ang 10 milyong piso ay makuha nila ngayon. Gawin mo nang mabilis. Kung ito'y isang panloloko lang, hahayaan kong magpista ang mga aso ko ngayon, banta ng lalaki. Nanginginig ang mga kamay ni Ginang Loretta habang inilalabas ang kanyang cellphone. Miss Aspita. Hinanap niya ang numero ni Attorney Bernardo at agad na tinawagan. Ang mga ring ay nagpatibok ng mabilis sa kanyang puso. Pagkatapos ng ika-5 ring, sumagot ang tawag. Agad na nagsalita si Ginang Loretta nang may panic. Hello, Attorney Bernardo. Tulungan niyo kami. Natrap kami sa bahay kasama ang mga kolektor. Humihingi sila ng 50 milyon. Ngayon din. Magdala kayo ng pulis. Pera. Kahit ano para iligtas kami. Sigaw niya ng walang tigil. Ngunit, walang boses ng lalaki ang sumagot. Tahimik sandali. Kumunot ang noo ni Ginang Loretta. Tinitingnan ang screen ng telepono. Pagkaraan ng ilang segundo, isang malambot at kalmadong paghinga ang narinig. Isang boses ng babae. Nakilalang kilala niya. Ang boses na kalalait lang niya. Sa paradahan ng korte kanina. Hinahanap niyo si Attorney Bernardo. Ginang Loretta? Nanigas ang katawan ni Ginang Loretta. Nanlaki ang kanyang mga mata nang marinig ang boses ng manugang na kinamumuhian niya. Nakita ni Rico ang pagbabago sa mukha ng kanyang ina. At naramdamang may mali. Amina. Bakit nasa iyo ang telepono ni Attorney Bernardo? Anong ginawa mo? Babaeng walang hiya. Ibigay mo ang telepono kay Attorney Bernardo ngayon din. Sigaw ni Ginang Loretta. Isang malamig na tawa ang narinig mula sa kabilang linya. Hindi natinag si Amina. Hindi po siya makakausap sa inyo ngayon. Kaaaresto lang po sa kanya ng mga pulis. 10 minuto na ang nakalipas. Dahil sa kasong pamemeke ng dokumento at planadong panloloko. Ako mismo ang nagsumite ng lahat ng ebidensya. Kaya, wag na po kayong umasa sa tulong niya. Ngayon, kayong dalawa naman ang haharap sa katotohanan. Pinutol ang tawag. Ang tunog ng putol na linya ay umalingaw-ngaw sa tainga ni Ginang Loretta. Sumisigaw ng kabuuang pagkawasak ng kanyang mga plano. Ang kanyang huling pag-asa ay winasak ng babaeng itinuring niyang tanga. Tinitigan ni Ginang Loretta ang madilim na screen ng kanyang telepono na may blankong tingin. Napagtatanto na sila'y ganap ng nahulog sa isang nakamamatay na bitag na walang labasan. Ang mamahaling cellphone ay basta na lamang nalaglag mula sa nanginginig na kamay ni Ginang Loretta. Bumagsak ito sa magaspang na sahig at agad na nabasag. Ang kanyang nanghihinang katawan ay bumagsak. Blanko ang kanyang tingin sa mga durog na bato sa harapan. Ang kanyang bibig ay bumubukas at sumasara na parang isdang nauubusan ng tubig. Sinusubukang magsalita. Ngunit walang ni isang salitang lumalabas. Ang pagkasira ng kanilang huling pag-asa ay tila sa pilitang humugot sa kanyang kaluluwa. Nay, anong nangyari? Anong sabi ni Attorney Bernardo? Bakit ka tahimik? Sigaw ni Rico sa panik. Niyuyugyog ang balikat ng kanyang ina. Dahan-dahang lumingon si Ginang Loretta sa kanyang anak. Ang mga luha ng kawalan ng pag-asa ay lalong dumaloy sa kanyang kulubot na mukha. Inaresto ng pulis ang abogado natin, Rico. Si Amina ang nagpakulong sa kanya. Wala na tayong ibang matatakbuhan. Nang marinig iyon, nanlambot ang mga tuhod ni Rico. Tila gumuho ang kanyang mundo. Ginulo niya ang kanyang buhok, sumisigaw sa frustrasyon, habang napagtatanto ang kanyang katangahan. Naramdaman niyang siya ang pinakatangang lalaki. Dahil inakala niyang maloloko niya ang isang babaeng kasing talino ni Amina. Samantala, ang mga kolektor na kanina pa nanonood sa drama ng mag-ina ay nagsimula ng mawalan ng pasensya.
Humakbang pasulong ang leader. Ang kanyang mukha ay puno ng galit dahil pakiramdam niya ay pinaglalaruan siya. Tama na ang nakakadiring palabas na to. Sigaw ng lalaking may tattoo na umalingaw-ngaw sa buong silid. Sumenyas siya sa kanyang mga tauhan. Itali silang dalawa. Huwag ninyong hayaang makaalis hanggang sa ibigay nila ang bawat sentimo na mayroon sila. Agad na kumilos ng marahas ang mga malalaking lalaki. Kinaladkad nila sina Rico at Ginang Loretta. Sa gitna ng silid, pinaupo ang mag-ina sa malamig at magaspang na semento. Mahigpit na itinali ang mga kamay ni Rico sa likod, gamit ang isang magaspang na lubid na nagpasakit sa kanyang mga pulso. Hindi itinali si Ginang Loretta, ngunit dalawang asong bantay ang pinaupo sa harap niya. Handang sumalakay kung magtatangka siyang kumilos. Ang oras ay lumipas ng napakabagal at puno ng pagdurusa. Sa loob ng maraming oras, hinayaan silang nakaupo sa sahig nang walang ni isang patak ng tubig. Ang kanilang lalamunan ay tuyong-tuyo. Ang kanilang tiyan ay kumakalam sa gutom. Ngunit, walang awa sa silid na iyon. Sinadyang buksan ng mga kolektor ang kanilang mga baon na pagkain sa harap ni Rico at Ginang Loretta. Kumain sila ng may gana. Ang mabangong amoy ng pagkain ay tumutusok sa kanilang ilong. Nagdaragdag sa kanilang paghihirap nang magmakaawa si Rico para sa isang lagok ng tubig. Sinipa lamang ng isa sa mga lalaki ang isang basyong bote ng mineral water sa direksyon niya. Tumawa sila nang mapanghamak. Ang pisikal at mental na pagdurusa ay unti-unting sumira sa kanilang katinuan. Pagsapit ng hapon, muling lumapit sa kanila ang leader. Ngayon, may dala siyang isang salansan ng mga dokumento. Inihagis niya ang mga ito sa kandungan ni Rico at pagkatapos ay tinanggal ang tali sa kanyang mga kamay. Pirmahan mo lahat yan. Utos ng leader. Iyan ang mga special power of attorney. Para sa lahat ng laman ng bank accounts mo, sa mamahaling sasakyan mo sa labas, at sa lahat ng natitirang ipon ng nanay mo. Lahat ng yan ay sapat lang para bayaran ang interes ng utang mo. At pirmahan mo ngayon, o puputulin ko ang mga daliri mo isa-isa. Nanginginig si Rico. Binasa niya ang mga salita sa papel na kukuha ng lahat ng kanyang huling ari-arian. Sinubukan niyang tumanggi. Ngunit isang malakas na suntok ang tumama sa kanyang tiyan hanggang sa sumuka siya ng mapait na likido. Walang ibang pagpipilian. Nanginginig ang kamay. At tuloy-tuloy ang luha. Kinuha ni Rico ang bolpen. Inilagda niya ang kanyang pangalan sa bawat papel. Hinahayaang maglaho ang lahat ng yaman na pinaghirapan niya sa isang iglap. Matapos si Rico, si Ginang Loretta naman ang pinuntirya. Dalawang malalaking lalaki. Ang marahas na humila. Sa makapal na gintong kuwintas. Sa kanyang leeg. Napasigaw si Ginang Loretta sa sakit. Hinila rin nila ang kanyang gintong pulseras na may mga diamante. At ang malaking singsing mula sa kanyang mga daliri. Ang mga alahas na dati niyang ipinagmamalaki sa kanyang mga amiga ay napunta na sa iba sa marahas na paraan. Humagulgol si Ginang Loretta. Iniiyakan ang pagkawala ng kanyang mga makamundong kayamanan, ngunit wala silang pakialam. Gabi na nang tuluyang bumalot ang dilim sa malaking bahay. Naging napakadilim, dahil pinatulan na pala ni Amina, ang kuryente ilang araw na ang nakalipas. Ang malamig na hangin ng gabi ay tumatagos sa buto. Magkayakap sina Rico at ang kanyang ina sa isang sulok. Nanginginig sa ginaw habang iniiyakan ang kanilang kapalaran. Na nagbago sa loob lamang ng 24 oras. Sa gitna ng kanilang kawalan ng pag-asa, biglang may narinig silang malakas na ingay mula sa labas. Ang tunog ng mga sirena ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang mga kumikislap na ilaw na pula at asul ay tumagos sa mga siwang ng bintana. Nagbibigay liwanag sa madilim na silid. Agad na itinaas ni Rico ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-asa. Sigurado siyang may nag-report na sa mga pulis. Naramdaman niyang malapit na ang kaligtasan. Nay, naririnig mo ba yon? Dumating na ang mga pulis. Ligtas na tayo. Huhulihin nila ang mga kriminal na ito at makakaalis na tayo, sigaw ni Rico. Tumawa siya ng histerikal. Isang tawa ng malaking ginhawa. Ang mga kolektor ay tila nagulat. Ngunit ang kanilang leader ay sumenyas na manatiling kalmado.
Mayroon silang legal na kasulatan ng utang, kaya hindi sila kailangang matakot. Hindi nagtagal. Isang malakas na kalabog ang narinig. Ang pinto ay sinira ng mga pulis na kumpleto sa uniforme. Sumunod ang ilang nakasibilyan na may dalang baril. Walang gagalaw. Sigaw ng isang pulis. Hirap na tumayo si Rico. Kinaladkad ang sarili papalapit sa mga pulis. Tulong po, sir. Kinulong po kami ng mga taong ito at kinuha ang aming mga ari-arian. Hulihin niyo po silang lahat, sumbong ni Rico habang itinuturo ang grupo ng mga kolektor. Ngunit, ang sumunod na nangyari ay nagpatigil kay Rico. Hindi pinansin ng mga pulis ang mga kolektor. 3 pulis ang diretsyong lumapit kay Rico. Isa sa mga nakasibilyan ay naglabas ng isang opisyal na sulat mula sa kanyang jacket. Tinitigan niya si Rico ng matalim. Ginoong Rico, sabi ng pulis, mayroon kaming warrant of arrest para sa inyo. Opisyal kayong inaaaresto sa kasong malakihang corporate embezzlement at money laundering. Pakiusap, tumalikod kayo at ilagay ang inyong mga kamay sa likod. Ang tunog ng posas na nagkikiskisan ay sumabay sa huling salita ng pulis. Natigilan si Rico. Nanlaki ang mga mata sa warrant of arrest. Ang peking pag-asa na kanina'y lumipad sa langit ay ngayon ay ibinagsak ng napakalakas sa pinakamalalim na bangin. Hindi pa pala tapos ang plano ni Amina. Siniguro ng babae na ang pagkawasak ni Rico ay walang iiwang puwang para siya'y makabangon pa. Ang tunog ng posas na komandado sa mga pulso ni Rico ay parang hampas ng isang malaking martilyo na dumurog sa lahat ng kanyang dangal. Ang malamig na metal ay mahigpit na pumilipit sa kanyang balat. Nagpagising sa kanya na ito ay hindi isang masamang panaginip, kundi isang mapait na katotohanan na kailangan niyang lunukin. Hinila ng mga pulis ang kanyang mga braso sa likod. Pinipigilan ang bawat kilos niya. Nagpumiglas si Rico. Sinusubukang makawala, ngunit walang saysay ang kanyang pagsisikap. Lumingon siya sa leader ng mga kolektor. Umaasang may gagawin sila. Ngunit, tumawa lamang sila ng mapanghamak. Para sa kanila, tapos na ang kanilang trabaho. Dahil lahat ng natitirang yaman ni Rico ay nailipat na sa kanila. Humagulgol si Ginang Loretta nang makita ang kanyang anak na ituring na parang isang hamak na kriminal. Gumapang siya papalapit sa mga pulis. Nagmamakaawa. Ngunit, naging propesyonal at mahigpit ang mga pulis. Kinaladkad si Rico palabas ng bahay. Nilalakaran ang mga durog na marmol. Iniiwan ang mga labi ng kanyang pangarap sa marangyang buhay. Ang malamig na hangin ng gabi ay humampas sa kanyang mukha habang dinadala siya sa sasakyan ng pulis. Sa loob ng sasakyan, nanginginig si Rico. Blanko ang kanyang tingin. Mabilis na umikot ang kanyang isip. Ang kasong corporate embezzlement ay napakaseryoso. Alam ni Rico na ang lahat ng ebidensya ay maayos na inihanda at isinumite ni Amina. Ang kanyang dating asawa ay nagplano ng lahat ng may nakamamatay na katumpakan. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, naalala niya si Katrina, ang kanyang magandang kerida. Naalala niya ang mamahaling kondo na binili niya sa pangalan ni Katrina. Kasama ang isang bagong kotse. Lahat ng iyon ay binili gamit ang perang ninakaw. Sigurado si Rico na tutulungan siya ni Katrina. Plano niyang ipabenta kay Katrina ang kondo at kotse para makakuha ng magaling na abogado. Isang maliit na pag-asa ang sumibol sa kanyang puso. Nagmakaawa si Rico sa pulis. Napayagan siyang gumamit ng telepono. Pumayag naman ito. Hirap na kinuha ni Rico ang kanyang cellphone habang nakaposas. Hinanap niya ang pangalan ni Katrina. Ilang beses nagring. Sa wakas, sumagot ito. Isang malakas na musika ang maririnig mula sa isang party. Katrina, mahal, si Rico to. Pakinggan mo ako. Nasa malaking problema ako. Sabi ni Rico. Inaresto ako ng pulis. Ubos na lahat ng yaman ko. Kailangan ko ng tulong mo. Biglang humina ang musika. Ngunit walang bakas ng pag-aalala sa boses ni Katrina. Oh, Rico. So, nahuli ka na pala? Kumalat na ang balita tungkol sa pagkalugi mo kaninang hapon pa. Inaasahan ko nang mangyayari to. Natigilan si Rico.
Ngunit sinabi niya ang kanyang plano. Katrina, tulungan mo ako. Ikaw na lang ang pag-asa ko. Ibenta mo ang kondo at kotse. Gamitin natin ang pera para sa abogado. Pangako, babawi ako at ibabalik ko lahat ng doble. Isang matinis na tawa ang narinig. Isang tawa na napakapanghamak. Tulungan ka? Ibenta ang mga ari-arian ko para sa isang pulubing tulad mo? Pasensya na, Rico. Masyado kang mapangarapin, sabi ni Katrina. Naibenta ko na ang kondo at kotse noong nakaraang linggo pa, noong nalaman kong pinaghihinalaan ka na ng kumpanya mo. At para malaman mo, lahat ng pera ay nasa personal account ko dahil nakapangalan sa akin ang lahat. Hindi ako mag-aaksaya ng kahit isang piso para sa isang talunan na tulad mo. Nanlaki ang mga mata ni Rico. Hindi siya makapaniwala. Katrina, anong ibig mong sabihin? Hindi mo pwedeng gawin to sa akin. Ibinigay ko lahat dahil mahal kita. Hiniwalayan ko ang asawa ko para sa'yo. Sigaw ni Rico. Tumawa ulit si Katrina, mas malupit. Pag-ibig? Huwag kang magpatawa, Rico. Pera mo lang ang mahal ko. Hindi ikaw. At para malaman mo, aalis na ang flight ko papuntang abroad kasama ang bago kong fiancé 1 oras mula ngayon. Mas mayaman siya at mas matalino sa'yo. Kaya, paalam, pulubing lalaki. Pinutol ang tawag. Ang tunog ng putol na linya ay umalingaw-ngaw sa tainga ni Rico. Winasak ang natitirang katinuan niya. Ang pagtataksil ni Katrina ang huling dagok na gumiba sa kanyang mundo. Sumigaw si Rico sa frustrasyon. Isang mahabang sigaw na puno ng sakit, pagsisisi, at galit. Sa natitirang lakas, ibinato niya ang kanyang cellphone sa dingding ng sasakyan. Ito'y nadurog, tulad ng kanyang buhay, na ngayon ay wasak na walang natira. Iniwan siya sa isang bangin ng pagsisisi, na walang daan pabalik. Matapos dalhin si Rico sa istasyon ng pulis, ang sinapit ni Ginang Loretta sa bakanting bahay ay hindi rin maganda. Pinakawalan siya ng mga kolektor, matapos masigurong wala na silang makukuha sa kanya. Ngunit ang kanyang kalayaan ay panandalian lamang. Habang sinusubukan niyang gumapang palabas ng bakuran, isang sasakyan ng pulis ang huminto sa harap ng tarangkahan. Inaresto rin si Ginang Loretta. Hindi dahil sa kaso ng kanyang anak, kundi bilang pangunahing suspek sa isang hiwalay na kaso ng pamemeke ng dokumento at pakikipagsabwatan sa krimen. Sa buong biyahe, walang tigil si Ginang Loretta sa pag-iyak at pagsisikay Amina. Ayaw pa rin niyang aminin na ang lahat ay nagsimula sa sarili niyang kasakiman. Sa kanyang isip, inakala niyang ang kanyang reputasyon bilang isang respetadong babae sa alta sosyedad ay magliligtas sa kanya. Inisip niyang darating ang kanyang mga mayayamang amiga para tulungan siya. Lagi niyang ipinagmamalaki ang kanyang posisyon sa kanilang grupo. Ngunit, ang sumalubong sa kanya sa istasyon ng pulis ay ang pinakamasamang bangungot ng kanyang buhay. Pagpasok niya sa lobby, puno na ito ng mga tao. Ang mga flash ng kamera mula sa mga reporter ay sumilaw sa kanyang mga mata. Sinundan ito ng sunod-sunod na tanong. Ngunit hindi ang mga reporter ang nagpalambot sa kanyang mga tuhod, kundi ang isang grupo ng mga babaeng napakagara ang kasuotan na nakatayo sa gitna. Sila ang kanyang mga amiga. Ang mga mukha na dati palangiti ay ngayon ay puno ng galit, pandidiri, at poot. Hirap na lumunok si Ginang Loretta. Sinusubukang magkunwaring biktima. Lumapit siya sa leader ng grupo. Dumating kayo para dalawin ako. Maraming salamat. Biktima lang ako ng aking manugang. Tulungan niyo akong ipaliwanag na hindi ako gagawa ng ganitong krimen. Sabi niya. Ngunit, marahas na iwinaksi ng babae ang kanyang kamay. Dalawin ka? Huwag kang masyadong umasa, Loretta. Sabi ng babae. Nang malakas para marinig ng lahat. Nandito kami. Para siguraduhing makukuha ng isang magnanakaw ang natulad mo, ang nararapat na parusa. Ilang buwan kaming nawawalan ng mga mamahaling alahas sa tuwing may pagtitipon tayo. Naghihinalaan kami sa isa't isa. Nagpatalsik pa ng mga katulong. Samantalang ang tunay na magnanakaw ay nakaupo lang sa tabi namin. Nagpapakitang gilas. Nanikip ang dibdib ni Ginang Loretta. Namutla siya.
Umiling siya. Anong ibig mong sabihin? Hindi ako magnanakaw. Respetado akong tao. Sigaw niya. Ngumisi ang babae. Naglabas siya ng isang laptop at ipinakita ang isang video. Sa video, kitang-kita si Ginang Loretta na dahan-dahang pumapasok sa kwarto ng may-ari ng bahay habang may party. Mabilis niyang kinuha ang isang kuwintas na may diamante mula sa drawer at itinago sa kanyang bag bago bumalik sa mga bisita na parang walang nangyari. Hindi lang isang video, kundi 12-dosenang recording mula sa iba't ibang anggulo at araw ang nagpapakita sa paulit-ulit na pagnanakaw ni Ginang Loretta. Ang mga recording na iyon ay bahagi ng ebidensyang lihim na tinipon ni Amina. Alam ng kanyang dating manugang ang masamang ugali ni Ginang Loretta na magnakaw para mapanatili ang kanyang pekeng marangyang pamumuhay. Ipinakalat ni Amina ang mga ebidensya sa lahat ng miyembro ng grupo pagkatapos ng annulment. Natulala si Ginang Loretta. Hindi siya makagalaw. Lahat ng kanyang kasinungalingan at maskara ay nahubad. Ipinapakita ang kanyang tunay na anyo. Ang mga reporter ay patuloy sa pagkuha ng litrato. Ikaw pala ang magnanakaw, Loretta. Babaeng walang hiya. Sigaw ng leader ng grupo. Walang babala, itinaas niya ang kanyang kamay at sinampal ng malakas ang pisngi ni Ginang Loretta. Ang tunog ng sampal ay umalingaw-ngaw sa buong lobby. Napaurong si Ginang Loretta. Ang sakit sa kanyang pisngi ay walang-wala kumpara sa kahihiyang sumusunog sa kanyang kaluluwa. Ang reputasyong binuo niya, ang estado sa lipunan, na lagi niyang ipinagmamalaki, ay nawasak lahat sa isang gabi. Siya ay naging panoorin, nilait ng sarili niyang mga kaibigan, at kinunan ng litrato na parang isang kriminal. Ang mga tingin ng pandidiri mula sa lahat ay tumagos sa kanya. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Nanikip ang kanyang paghinga. At nagsimulang lumabo ang kanyang paningin. Hindi na kinaya ang bigat ng kahihiyan. Sa huli, si Ginang Loretta ay hinimatay sa malamig na sahig ng lobby. Tinatapos ang dula-dulaan ng kanyang buhay, na puno ng kasinungalingan at walang basehang kayabangan. Malamig at nakakatakot ang interrogation room. Ang maliwanag na ilaw ay lalong nagpabigat sa pakiramdam. Nakaupo si Dandy sa isang matigas na bakal na upuan. Ang kanyang mga kamay ay nakaposas sa mesa. Gulong-gulo ang kanyang isip. Sa kabilang sulok, kagigising lang ni Ginang Loretta mula sa pagkahimatay. Nakasandal siya sa pader. Blanko ang tingin at gusot ang itsura. Wala na ang dating kayabangan. Isang tunog ng mga yabag ang papalapit. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Ang taong pumasok ay nagpatigil sa hininga ni Rico at Ginang Loretta. Si Amina ay nakatayo sa may pinto, matikas at elegante. Ang kanyang hitsura ay nagpapakita ng karangalan. Ang kanyang mukha ay kalmado, walang bakas ng lungkot o galit. Ang hangin sa silid ay tila napalitan ng mabangong amoy ng bulaklak mula sa pabango ni Amina. Ang pagkakaiba nila ay parang langit at lupa. Si Amina ang panalo. Habang ang kanyang dating asawa at biyenan ay wasak, pinapasok ng pulis si Amina. Nakita ni Rico ang kanyang dating asawa at biglang sumilay ang isang pekeng pag-asa. Inakala niyang naawa si Amina sa kanya. Mula sa upuan, bumagsak si Rico sa sahig. Lumuhod malapit sa sapatos ni Amina. Ang posas ay umalingaw-ngaw. Gumapang siya papalapit. Umiiyak. Amina, mahal ko. Tulungan mo ako. Patawarin mo ako, Amina. Alam kong nagkamali ako. Naging tanga ako. Hagulgol ni Rico. Minanipula ako ng babaeng iyon. Si Katrina ang pumilit sa akin. Nakunin ang pera. Pangako, magbabago na ako. Pakiusap. Bawiin mo ang lahat ng demanda. Iligtas mo ako sa lugar na ito. Gagawin ko ang lahat para mapatawad mo lang ako. Nakita ni Ginang Loretta ang kanyang anak na nakaluhod at lalong nasaktan ang kanyang amor propyo. Ngunit ang takot sa kulungan ay nagpipi sa kanyang dila. Tumingin lang siya kay Amina na may halong pagmamakaawa at galit. Tinitigan ni Amina ang lalaking nakaluhod sa kanyang paanan. Blanko ang kanyang tingin. Walang awa. Matagal nang nanigas ang kanyang puso para sa lalaking ito. Hinayaan niyang umiyak si Rico
Hinayaang ibaba ang sarili sa pinakamababang antas. Nang humupa ang iyak ni Rico, nagsalita si Amina. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit matalim. Tumayo ka, Rico. Huwag mo nang lalong ipahiya ang sarili mo. Wala nang halaga sa akin ang palabas mo, sabi ni Amina. Iniisip mo bang nandito ako para iligtas ka? Pagkatapos mong planuhin kasama ang nanay mo na agawin ang lahat ng yaman ko? Pagkatapos mong magpakasaya sa pera ng krimen, kasama ang ibang babae at hayaan akong palayasin sa sarili kong bahay? Tumingala si Rico. Nagkamali ako, Amina. Nagsisisi ako. Ngumiti si Amina ng manipis. Isang ngiti na nakakatakot para kay Rico. Ang salitang patawad ay hindi mabubura ang tinta. Sa peking dokumentong pinirmahan ninyo, ang salitang patawad ay hindi maibabalik ang perang ninakaw mo. Ilang buwan kong tiniis ang sakit ng pagtataksil na ito. Pinlano ko ang lahat, nang maingat. Inilipat ko ang aking mga ari-arian. Hinayaang maging bitag para sa iyo ang bahay. At ako mismo ang nag-ipon ng lahat ng ebidensya laban sa inyo. Lahat ng pagkasirang dinaranas ninyo ngayon ay resulta ng sarili kong plano. Nang marinig ito, para silang tinamaan ng kidlat. Ngayon lang nila naintindihan kung gaano sila naging katanga sa pagmamaliit sa katahimikan ni Amina. Ang babaeng inakala nilang madaling paalisin ay isa palang dalubhasang strategist. Lumakad si Amina paikot sa mesa. Ang aura ng kapangyarihan ay nagniningning sa bawat hakbang niya. Pero, mayroon pa rin akong natitirang kabaitan para sa inyo. Pagpapatuloy ni Amina, na nagpatala sa pandinig ni Rico at Ginang Loretta. Mayroon akong napakagaling na abogado. Kaya niyang humanap ng butas sa batas. Handa akong bayaran siya para gumaan ang sentensya ninyo. Masigurado kong mababawasan ng higit sa kalahati ang parusa ninyo. Nagniningning ang mga mata ni Rico. Umayos ng upo si Ginang Loretta. Ang pag-asang namatay ay muling nabuhay. Ngunit may isang kondisyon. Dagdag ni Amina. Ang kanyang boses ay naging matalim at mapanganib. Ang abogadong iyon ay ipagtatanggol lamang ang isa sa inyo. Isa lang ang makakakuha ng mas magaan na parusa. Ang isa naman ay tatanggap ng pinakamabigat na sentensya at mabubulok sa pinakamasamang selda ng walang depensa. Naging napakatahimik sa silid. Hirap silang huminga. Ang alok ni Amina ay tila matamis sa simula, ngunit may nakamamatay na lason sa dulo. Ito ay hindi tulong, kundi isang psychological game na idinisenyo para wasakin ang anumang natitirang ugnayan sa pagitan nila. Gustong makita ni Amina kung gaano kalaki ang kanilang kasakiman. Nag-cross siya ng mga braso. Nakatingin sa kanila nang may ngiti ng ganap na tagumpay. Kaya, pagpasyahan natin ngayon kung sino ang handang magsakripisyo. Ikaw na pumeke sa pirma ko at nagnakaw ng pera, Rico? O ang nanay mo na nagplano ng lahat ng ito? Mag-usap kayo. Marami akong oras. Ang huling pahayag ni Amina ay parang isang bombang sumabog sa gitna nila. Winawasak ang anumang natitirang katinuan. Naging napakatindi ng katahimikan. Nagkatinginan sina Rico at Ginang Loretta. Sa loob ng ilang segundo, ang ugnayan ng mag-ina na dati nilang ipinagmamalaki ay naglaho. Ang instinct na mabuhay ang nanaig, pinalabas ang pinakapangit na katangian ng tao. Si Rico ang unang nagsalita. Ang kanyang mukha ay hindi na nagpapakita ng pagsisisi, kundi takot sa mahabang pagkabilanggo. Itinuro niya ang kanyang ina. Si nanay ang dapat tumanggap ng pinakamabigat na parusa. Hindi ako! Sigaw ni Rico. Hindi ko gagawin yun kung hindi niya ako pinipilit araw-araw. Siya ang laging nagrereklamo na gusto ng malaking bahay. Siya ang nag-utos sa akin na kausapin ang manlolokong abogado na iyon. Sinusunod ko lang ang utos niya. Biktima ako ng kasakiman niya. Nanlaki ang mga mata ni Ginang Loretta. Tila huminto ang tibok ng kanyang puso. Ang anak na lagi niyang kinakampihan at pinagtatakpan, ay ngayon ay sinasaksak siya sa likod para iligtas ang sarili. Ang pagkabigla ay napalitan ng nag-aalab na galit. Walang hiya kang anak! Anak na walang utang na loob! Sigaw ni Ginang Loretta. Nawala ang lahat ng peking karangalan. Sinubukan niyang tumayo, nanginginig.
Nagawa mong sisihin ang sarili mong ina. Kung hindi dahil sa kabaliwan mo sa kerida mo, hindi natin kakailanganin ng ganito kalaking pera. Ikaw ang umubos ng lahat ng pera para sa luho mo. Tinutulungan lang kita para hindi ka maghirap. Hindi nagpatalo si Rico. Ang takot niya sa kulungan ay nagpalakas ng kanyang loob. Pero ang ideya ng pagnanakaw ay galing sa'yo. Ikaw ang nagturo sa akin na dumaan sa shortcut. Ikaw mismo ay magnanakaw na sa mga kaibigan mo. Bago pa ako magkamali, ang pahayag ni Rico ay lalong nagpagalit kay Ginang Loretta. Ang kahihiyang ibinunyag ng sarili niyang anak sa harap ng mga pulis ay nagpasiklab sa kanyang galit. Kung siya ay babagsak, sisiguraduhin niyang kasama niya ang kanyang anak. Walang pag-aalinlangan, ibinunyag ni Ginang Loretta ang mga madidilim na sikreto ni Rico. Gusto mong makipaglaro ng apoy sa akin, Rico? Sige, sigaw niya. Mga pulis, isulat niyo to. Hindi lang pagnanakaw sa kumpanya ang krimen niya. Nanunuhol din siya sa mga opisyal para maaprubahan ang mga peking proyekto niya. Lahat ng ebidensya ay nasa isang lihim na drawer sa opisina niya. Halugugin niyo. Makikita niyo na mas malala pa siyang kriminal kaysa sa inaakala niyo. Tumahimik ka. Matandang baliw. Hinampas ni Rico ang mesa ng malakas. Namutla siya nang malaman na nabunyag na ang kanyang pinakamalaking sikreto. Ang pagtatalo ay nauwi sa pagmumurahan. Wala ng respeto. Wala ng pagmamahal. Ang silid ay naging isang arena ng dalawang mabangis na hayop na nagsisiraan. Si Amina ay nakatayo lang sa isang sulok, kalmado, pinapanood ang kanilang pagkasira na may ngiti ng kasiyahan. Ang kanyang plano ay perpektong nagtagumpay, lalong uminit ang sitwasyon. Lumapit si Ginang Loretta kay Rico habang patuloy siyang minumura nito. Hindi na nakatiis si Ginang Loretta. Itinaas ang kanyang kamay at sinampal ng malakas si Rico. Sinubukan ni Rico na umiwas ngunit nakaposas siya. Dumura siya sa sahig malapit sa paanan ng kanyang ina. Sinira mo ang buhay ko. Sigaw ni Rico. Umabot sa sukdulan ang galit ni Ginang Loretta. Nabulag ang kanyang katinuan. Gamit ang natitirang lakas, itinulak niya ng malakas si Rico. Dahil nakaupo at nakaposas, hindi niya nakayanan ang tulak. Tumilapon siya patagilid. Nagulat ang mga pulis at sinubukang umawat, ngunit huli na sila. Nangyari ang lahat ng napakabilis. Bumagsak si Rico mula sa kanyang upuan. Ang kanyang ulo ay tumama sa matulis na kanto ng bakal na mesa. Isang malakas at nakakatakot na tunog ang narinig. Ang tunog ng buto na tumama sa metal ay umalingaw-ngaw. Natigil ang away. Si Rico ay nakahandusay sa sahig. Isang maitim na dugo ang dahan-dahang dumaloy. Mula sa kanyang sentido, ang kanyang katawan ay nangisay sandali bago tuluyang tumahimik. Nawalan siya ng malay. Nagkagulo sa silid. Tumakbo ang mga pulis kay Rico. Sinuri ang kanyang pulso at humingi ng tulong medikal. Nakatayo si Ginang Loretta, nakatitig sa duguan niyang anak. Tiningnan niya ang kanyang nanginginig na mga kamay, na pagtatantong nasaktan niya ang sarili niyang anak. Rico, anak ko. Bulong niya. Pagkatapos ng ilang segundo, bumalik ang kanyang katinuan. Hysterical siyang sumigaw. Ang kanyang sigaw ay napakasakit pakinggan. Sinubukan niyang lumapit kay Rico. Ngunit pinigilan siya ng dalawang pulis. Dalhin ang babaeng ito sa selda ngayon din. Utos ng isang pulis. Nagpumiglas si Ginang Loretta. Umiyak siya ng umiyak. Pinagsisisihan ang kanyang katangahan, kasakiman, at ang pagkasira ng kanyang buong buhay. Kinaladkad siya ng mga pulis palabas. Ang pasilyo ay napuno ng kanyang mga iyak ng pagsisisi, habang dinadala siya patungo sa malamig na rehas. Samantala, dumating ang mga mediko na may dalang stretcher. Inilipat ang walang malay na katawan ni Rico at mabilis na isinugod sa ospital. Ang silid na dati maingay ay muling tumahimik. Nag-iwan lamang ng isang mantsa ng dugo sa sahig. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, nanatiling kalmado si Amina. Tinitigan niya sandali ang dugo ng kanyang dating asawa. Inayos ang kanyang bag, walang bahid ng pagsisisi o awa.
Ang kanyang paghihiganti ay kumpleto na may resulta, na higit pa sa kanyang pinlano. Tumalikod si Amina, lumabas ng silid ng may karangalan. Iniwan ang kanyang madilim na nakaraan para salubungin ang isang bago at mas marangal na buhay. Iba ang pakiramdam sa korte. Sa araw ng pagbasa ng hatol, ang malawak na silid ay puno ng mga tao, puno ang mga upuan. Maraming reporter at ordinaryong mamamayan ang nakatayo para masaksihan ang katapusan ng kasong naging sentro ng atensyon. Mabigat ang hangin, puno ng mga bulong ng galit. Ang kaso ng malakihang pagnanakaw, pamemeke, at panunuhol ay nagdulot ng galit sa buong bansa. Walang nagpakita ng simpatya. Ang lahat ay nakatingin ng mapanghusga. Bumukas ang pinto sa gilid. Pumasok si Rico na may mga bantay. Kinakaladkad niya ang kanyang mga paa. Suot ang uniforme ng bilanggo na maluwag sa kanyang payat na katawan. Kaawa-awa ang kanyang itsura. May makapal na benda sa kanyang ulo, tanda ng pinsala mula sa pagtulak ng kanyang ina. Ang dati mayabang na mukha ay ngayon ay maputla, marumi, at puno ng balbas. Nakatungo siya, hindi magawang salubungin ang matatalim na tingin ng mga tao. Bawat hakbang niya ay sinasabayan ng mga kantyaw, lalong sumisira sa kanyang pagkatao. Sa likod ni Rico, si Ginang Loretta ay inaalalayan ng dalawang babaeng pulis. Mas malala ang kanyang itsura. Ang kanyang katawan ay kuba at nanginginig. Ang kanyang mukha ay puno ng kulubot. Nagpapakita ng walang katapusang kawalan ng pag-asa. Magulo ang kanyang buhok. Habang naglalakad, nakayuko siya at umiiyak. Walang ni isa sa kanyang mga amiga ang dumating. Sila pa ang pinakamaingay na humihingi ng pinakamabigat na parusa para sa kanya dahil sa pagnanakaw. Pumukpok ng malyete ang hukom. Natahimik ang lahat. Sinimulang basahin ng hukom ang makapal na hatol. Inisa-isa niya ang mga ebidensyang isinumite ni Amina at ng kumpanya. Ang mga ebidensya ay napakaayos at walang butas. Ipinakita ni Amina ang mga bank record, CCTV footage, at mga orihinal na dokumento. Lahat ay perpekto. Pinatunayan nito ang katalinuhan ni Amina sa pagpaplano. Sina Rico at Ginang Loretta ay walang magaling na abogado. Ang kanilang mga yaman ay naubos na sa pagbabayad ng utang at sa kumpanya. Wala silang magawa kundi makinig. Sinabi ng hukom na ang kanilang krimen ay planado at dulot ng matinding kasakiman. Wala ring anumang bagay na makakapagpagaan sa kanilang parusa dahil hindi sila nagpakita ng pagsisisi. Batay sa lahat ng ebidensya, ang korte ay nagpasyang si Ginoong Rico ay napatunayang nagkasala sa krimen ng corporate embezzlement, panunuhol, at pamemeke ng dokumento. Ang boses ng hukom ay umalingaw-ngaw. Dahil dito, hinahatulan si Ginoong Rico ng 15 taong pagkakakulong at ang pagsamsam sa lahat ng kanyang natitirang ari-arian. Napapikit si Rico. Tila huminto ang tibok ng kanyang puso nang marinig ang 15 taon. Tapos na ang kanyang kabataan, karera, at kinabukasan. Uubusin niya ang kanyang buhay. Sa malamig na rehas. Lumipat ang tingin ng hukom kay Ginang Loretta. At para kay Ginang Loretta, sa kanyang aktibong pakikilahok sa pagpaplano ng krimen, pamemeke, at serya ng pagnanakaw. Hinahatulan siya ng 10 taong pagkakakulong. Isang pigil na sigaw ang kumawala kay Ginang Loretta at agad siyang hinimatay sa kanyang upuan. Agad siyang tinulungan ng mga mediko. Ang paglilitis ay opisyal na isinara. Nagkaroon ng ingay. Marami ang pumalakpak. Tumayo si Rico, hinayaang muling pusasan. Tinitigan niya ang kanyang ina na dinadala sa stretcher. Nararamdaman ang isang matinding kawalan. Ang pamilyang dati niyang ipinagtanggol sa maling paraan ay ngayon ay wasak na. Sinira ng sarili nilang kasakiman. Dinala si Rico palabas ng korte. Paglabas niya, sumalubong sa kanya ang mga flash ng kamera. Sunod-sunod ang mga tanong. Ngunit nanatili siyang tahimik. Mabigat ang kanyang mga hakbang. Ngunit bago siya sumakay sa sasakyan ng bilanggo, napatingin siya sa 2 taong nakatayo, malayo sa mga reporter. Nandoon si Amina. Ang kanyang itsura ay napakaganda.
elegante, at payapa. Maliwanag ang kanyang mukha, tila nakawala sa isang malubhang sakit. Ngunit ang mas nagpadurog sa puso ni Rico ay hindi ang kagandahan ni Amina, kundi ang lalaking nakatayo sa tabi niya. Isang matikas na lalaki ang marahang hawak ang kamay ni Amina. Kilalang kilala ni Rico ang lalaking iyon. Siya ang CEO ng isang malaking multinational investment company. Ilang taon na ang nakalipas. Nagmakaawa si Rico para lang makausap ang lalaking iyon ng 5 minuto para sa isang business proposal. Ngunit lagi siyang tinatanggihan. Ngayon, ang makapangyarihang lalaking iyon na itinuturing niyang Diyos sa mundo ng negosyo ay nakatayo, pinoprotektahan si Amina na may tingin ng pagmamahal. Tumingin sandali ang CEO kay Rico nang may pangmamaliit na parang dumi bago muling ngumiti ng buong init kay Amina. Natigilan si Rico. Ang huling dagok na ito ay mas masakit pa kaysa sa 15 taong sentensya. Naintindihan niya ang kanyang pinakamalaking katangahan. Itinapon niya ang isang diamante para sa isang batong nagngangalang Katrina, na sa huli ay itinapon din siya sa basura. Nagpumigla si Rico. Dumadaloy ang kanyang mga luha. Isinigaw niya ang pangalan ni Amina nang may desperasyon. Umaasang lilingon ito. Ngunit hindi lumingon si Amina. Naglakad siya palayo, sumakay sa isang mamahaling kotse, kasama ang kanyang bagong kapareha. Iniwan si Rico, na pilit isinasakay sa sasakyan ng bilanggo, patungo sa walang hanggang impyerno ng pagsisisi. Patuloy na umikot ang panahon. Walang pakialam sa pagdurusa ng mga taong naiwan. 2 taon na ang lumipas. Ang parusang kanilang tinatamasa ay hindi lang pagkawala ng kalayaan, kundi isang mental at pisikal na pagpapahirap sa bawat segundo. Ang buhay sa kulungan ay nagpabago sa kanila hanggang sa halos hindi na sila makilala. Sa isang masikip at mabahong selda, nakasiksik si Rico sa isang sulok. Napakapayat ng kanyang katawan. Ang kanyang mukha ay puno ng mga pasa at sugat. Ang buhay niya sa loob ay isang walang katapusang pagpapahirap. Sa kasamaang palad, ang ilan sa mga kasama niya sa selda ay mga dating tauhan ng mga loan shark na kumulong sa kanya. Sila ngayon ang naglalabas ng kanilang galit kay Rico. Tuwing umaga, ginigising siya ng isang malakas na sipa. Pinipilit siyang maging utusan ng lahat. Nililinis niya ang napakaruming banyo nang walang proteksyon. Kapag hindi malinis, suntok ang abot niya. Ang kanyang pagkain ay laging inaagaw. Tuwing gabi, umiiyak siya ng tahimik. Naaalala niya ang masasarap na luto ni Amina, ang lambing nito, at ang komportableng bahay nila. Lahat ng iyon ay sinira niya para sa panandaliang saya. Ang pagsisisi ay unti-unting sumisira sa kanyang katinuan. Sa ibang lugar, kaparehong pagdurusa ang dinaranas ni Ginang Loretta sa kulungan ng mga babae. Ang dating sosyal na babae ay ngayon ay mukhang pulubi. Ang kanyang katawan ay lumiit at naging kuba. Ang kanyang buhok ay puti na at magulo. Ang kanyang kayabangan ay naging dahilan para pag-initan siya ng mga veteranong bilanggo. Siya ay tinutulak, dinudumihan, at ninanakawan. Ang pisikal na pagpapahirap at kahihiyan ay tuluyang sumira sa kanyang katinuan. Nawala siya sa sarili. Madalas siyang makitang nakaupo mag-isa. Yakap ang isang maruming basahan na inaakala niyang isang designer bag. Nakikipag-usap siya sa hangin. Nag-aalok ng mga imahinasyong alahas sa kanyang mga amiga. Tingnan niyo ang bago kong bag. Ang ganda, di ba? Binili to ng anak kong si Rico. Ako ang pinakamayaman dito, bulong niya habang nakangiti sa pader. Ang ibang bilanggo ay tinatawanan lang siya. Nasa sarili na siyang mundo. Tumatakas sa katotohanang mamamatay siyang nabubulok sa maruming lugar na iyon. Malayo sa madilim na pader ng kulungan. Isang ibang-iba na tanawin ang makikita. Sa isang marangyang rest house sa tabi ng dagat, naghahari ang kapayapaan at tunay na karangyaan. Ang malamig na hangin ay humihihip. Dala ang amoy ng dagat. Si Amina, ang babaeng puno ng talino, ay nakaupo sa isang komportableng upuan sa terasa. Ang tanawin sa harap niya ay ang malawak na asul na karagatan. Itinaas niya ang isang tasa ng tsaa. Dahan-dahan niya itong ininom, nararamdaman ang kapayapaan.
Sa kanyang kandungan ay isang tablet. Nagpapakita ng balita. Ang balita ay tungkol sa huling subasta ng mga natitirang lihim na ari-arian ni Rico. Lahat ng pondo ay kinuha ng gobyerno. Ito ang pinal na hudyat na wala nang natira kay Rico. Siya ay ganap ng naghirap. Walang pagkakataong makabangon. Habang binabasa ito, isang tapat na ngiti ang sumilay sa magandang mukha ni Amina. Hindi ito ngiti ng paghihiganti, kundi ng kasiyahan, na ang hustisya ay natagpuan na ang kanyang landas. Inilapag niya ang tasa at pinatay ang tablet. Wala na siyang pakialam sa sinapit ni Rico at Ginang Loretta. Sila ay alikabok na lamang ng nakaraan. Mula sa loob ng bahay, isang boses ng lalaki ang marahang tumawag sa kanyang pangalan. Lumingon si Amina. Sinalubong ang lalaking ngayon ay kanyang asawa. Isang lalaking nagpapahalaga sa kanyang talino at minamahal siya ng walang kondisyon. Tumayo si Amina, kumapit sa braso ng kanyang asawa, at muling tumingin sa payapang dagat. Napanalunan niya ang laban, nang hindi nawawala ang kanyang dignidad. Sa gitna ng sariwang hangin, ang madilim na kwento ay nagtapos sa isang katotohanan. Ang screen ay dahan-dahang nagdilim, kasabay ng paglubog ng araw. Nag-iwan ng isang pangungusap na maliwanag sa gitna ng dilim. Ang mga taksil ay hindi kailanman nagkakaroon ng palasyo. Sila mismo ang humuhukay ng sarili nilang libingan.